mga balitang pambansa, minura ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang district engineer ng Davao Occidental dahil nga sa nabistong Ghost Flood Control Project sa bayan po ng Jose Abad Santos. 2022 pa dapat ito natapos sa Kulaman Bridge. Fully paid na po ito na nagkakahalaga nga ng 96.5 million pesos. Pero ayon sa mga residente, 2 to 3 weeks ago lamang daw po ito nasimulan. Yun ang sabi maging ni Barangay Captain. Kontraktor ng proyekto ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mga diskaya. Maglalabas naman ng show cause sa suspension order si Dizon sa buong engineering office ng Davao Occidental. Pinasususpindi na rin ang proyekto habang gumugulong po ang investigasyon. Samantala, kailangan na raw aksyonan ng Office of the Ombudsman ang kinasasangkutang issue ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Ayon po kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, dapat magkusa ng ombudsman na imbestigahan si Lipana. Matatanda ang natuklasan na isa sa contractor ng proyekto ng gobyerno ang asawa ni Commissioner Lipana. Kaya plano raw ni De Lima na maghain na ng impeachment complaint laban dito. Actually, naiisip ko na yan. Kakausapin ko po yung dalawang kasamaan ko sa minority na yun din ang nag-expose nitong bagay na ito. The three of us can file that. Konti lang munang araw, konti lang munang panahon dahil nga we're so focused and busy dito sa budget deliberations. Kahapon na pag-usapan po ito sa hearing, natanong yung mga taga-COA kung nagsimula na po ba silang mag-imbestiga kay Commissioner Mario Lipana at wala pa daw pong investigasyon na nangyayari sa ngayon. Sa ibang balita, naniniwala po si Senator Ronald Bato de la Rosa na wala sanang mangungurakot sa kaban ng bayan kung maibabalik po sa Pilipinas ang death penalty. Sinabi po yan ng senador sa naging pagdinig nga kahapon sa anomalya po sa flood control project. Sa isang punto, tinanong pa ni de la Rosa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Mangungurakot daw ba siya kung alam niya na ang parusa ay bitay? Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. Mababawasan lang. Pero hindi mawawala. Oo. Chill na chill si Bernardo, no? papuri. Napansin niyo po ba? Chill na chill eh. Sabi ko nga po dun sa post ko kahapon, abay talagang chill na chill si Bernardo. Parang catch up with friends ang dating. Oo. Siya pa talaga ang natanong dito, kung matatakot. Yan nga po ang sagutang tinig ni na Senator Bato de la Rosa. Maganda itanong din ng kagalang-galang na senador yung kanyang mga kapwa-senador. Aray ko, kung si Bernardo chill, no chill si partner dito. Yan nga po ang sagutang tinig ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at ng chill na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa iba pang balita, minungkahi po ni Senate President Tito Soto na buwagin ang mga district office ng DPWH. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi niyang i-regionalize na lamang ang mga tanggapan ng ahensya. Yan ay matapos ibahagi ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo ang anomalya sa proseso ng bidding ng mga proyekto. Inamin ni Bernardo na 100% ng mga bidding ay luto o kaya'y dinaya. Sinigundahan naman yan ni Senador Rodante Marcoleta, ito pong mungkahi ni Soto. Mapipigilan din daw nito ang mga kongresista na pumili ng DPWH District Director. So aalisin yung mga distrito, ilalagay sa regional. Baka ang kickbackan sa regional na. Oo, dapat isapubliko nyo mula pa lang sa bidding hanggang matapos yung proyekto. Detailed. Isapubliko nyo online lahat ng proyekto sa gobyerno, yung makikita ng buong taong bayan. Ewan ko na lang kung meron pang magnakaw niya. Kung nakasa publiko lahat, start pa lang ng bidding, hindi ba? Ganun dapat ang gawin. Kasi kahit saan natin ilipat ito, regional LGU, I don't think it will stop, mga kapatid. Hingang malalim ulit. Ay, ito. Sa iba pang balita,
Hindi naman totoong may plano po ang AFP na mapatalsik po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon nitong nakaraang linggo. Kumalat kasi mga impormasyon online na sasabayan daw sana ng kudeta ang malawakang protesta kontra September 21 para patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. Kabilang daw sa nagpaplano ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna daw ng mga retired officials. Pero ang giit ng AFP, fake news po ito. Tinawag pa ng AFP na malisyosong mga kumakalat na balita. Wala raw kinikiling ang politika o mga personalidad ang sandatahang lakas. Tapat sila sa konstitusyon, sa republika at sa sambayan ng Pilipino. Nitong Martes mga kapatid, ang aminin po ng tagapagsalita ng AFP na nakipagpulong nga ang kanilang liderato sa retired officials. Pero wala raw itong kahulugan at pinaplansya lamang nila ang seguridad ng kanilang kampo. Sa iba pang balita, tinetrace na raw ng Department of Justice ang lokasyon ni Congressman Zaldico. Matatanda ang nag-viral kamakailan ng mga larawan ni Ko sa isang airport sa abroad. Pati ang boarding pass at flight details patungong Madrid sa Espanya galing Dubai kumalat online. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, kasalukuyan na nilang tinutunton ang kongresistang idinadawit sa bilyon-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Damputin na yan. Marami raw tumutulong sa kanila. Matatanda ang sinabi ng Kamara na pumunta nga po ng Amerika si Ko para sa medical treatment. Nasa immigration lookout bulletin na po ang kongresista. Dapat sa Nung basurahan nalaman na nasa Amerika, bakit hinayaan pang makaalis ng Amerika? Ang sabi nga ni Manong Ted dito, bakit hanggang ngayon hindi pa po kinakansela yung passport? Kung gusto nyo talagang pauwiin, bakit sa iba nagagawa, dito hindi magawa, ha? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!